lalapigit ang mga pahari dito, marami sa kanila, mga naging estudyante. Ganun po ako tanda, tanda ko na po yan. No? Nung ako po ay batang pare, naiinis ako bakit? Hindi sila naniniwala sa mga sinasabi ko. Bakit? Lalo daw ang bata. No? Subalit na yung 51 years old na po ako. Bata pa po. Pero excited na ako maging senior citizen. Bakit? Dahil at least meron ka ng business. Mga bagay-bagay na hindi ka pinila. Yan yung mga advantages talaga pag ikaw ay senior citizen. Ano po ninyo? Napakagandang pakilayan bakit? Dahil ngayong araw na ito, kami isa lang ang siguro natin. Pinag-iwang natin ang kapistahan na kalinto. Nanggana. Guadalupe. Very good. Guadalupe. Alam ko rin nyo, ako po ay devoto ng Birhen ng Guadalupe. At mapala tayo, bakit? Dahil next year, ipagdiriwang natin ang 500th anniversary ng pagpapakita ng mahal na Birhen ng Guadalupe. 500 years. Imagine ninyo kung gaano nakatagal yun. 500 years. Pero alam ko ninyo, yung Tilma, kung saan naka-imprenta ang imahe ng Mahal Birhen, hanggang ngayon, isang magandang pagpapaalala kung gaano tayo kamahal ng Diyos at kung paano si Maria ay sa tunay na ina sumusubaybay sa akin. Alam ko ninyo, nung pumasok ako sa seminaryo, sa Carlos Seminary, ang nangyari ay may nagregalo sa akin ng imahe ng Our Lady of Guadalupe. Napakalaki po. Ganito mataas na naka-frame. No? Yung the same size as the original in Mexico. No? At mula first year college seminary sa San Carlos Seminary, hanggang ngayon po, kasama po yung malaking imahe na yun. No? At ako'y natutuwa. Bakit? Dahil ito isang napakagandang paalala na bilang isang pare, ang mahal na Birhen ay patuloy na sumusubaybay sa aking buhay. Alam ko ninyo, ngayong araw na ito, ang diwa ng ating pagdinilay ay patungkol sa tatlong mukha ni Kristo. Tatlong mukha ni Kristo. Mali, kamo na isa lang mukha ni Kristo. No? Alam ko ninyo, ang ating Panginoon patuloy na nagpaparamdam ng kanyang presensya sa buhay natin. At nais ko sa tuloy pansin kung paano ang Panginoon Diyos nagpapamalas ng kanyang mukha sa buhay natin. No? Ang mahal na Birhen, isa sa mga reklamo niya kay kanina nagpakita ang Birhen ng Guadalupe. Okay. Juan Diego, very good. At isa lang ninyo, Yung nagpakita si Mama Mary kay Juan Diego, nagtampo si Mama Mary. Bakit? Dahil iniwasan niya one time si Mama Mary. No? Kung sabihin natin, sinasalubog lagi ni Mama Mary si Juan Diego sa daan na to. At alam ni Juan Diego na po, kung dapat ako dito sa daan na to, sasalubugin na naman ako ni Mama Mary. Yung uncle ko yung may sakit. Kaya ang ginawa niya, lumihis. Kaso nga lang, huwag si Mama Mary no? Hindi sinalubog din siya doon. Sabi yan, ano nagagawa mo? No? Ay, pasensya na po, dahil ginagawa niya na uncle ko, etc. Sabi ni Mama Mary, bakit ko ginagawa yan sa akin? No? Hindi ba ako ang iyong ina? No? At bilang ina, siyempre, ang kabutihan mo at kapakanan mo ang aking iniisip. Alam mo ninyo, nung narinig niyo yung mga pananalitang yun, ang mahal
pagkakaroon ng mga unborn o hindi pa pinapanganak na mga bata. At yan po isang magandang paalala sa atin. Bakit? Lalo niyo yung panahon ng Adbyento, pinaalala natin kung paano hinahanda natin ang ating sarili, ang ating simbahan sa kapanganakan ni Kristo. At doon po, nais kong tukuyin ng pansin kung paano isinisilang si Kristo sa ating buhay. Pero, paano nangyari ito? Isinisilang si Kristo sa buhay natin dahil marunong tayo makinig. Alam po ninyo, isa sa mga napakagandang katangian ng mahal na bebe. No? Marunong siyang makinig. Marunong siyang sumunod. Marami mga magulang. Marami mga magulang na nagre-reklamo. Father! Di ko maintindihan yung aking anak. Yung aking apo. Yung bata pa siya, masunurin. No? Pag sasabihin ko, ay, kunin mo, kukunin niya yan. Kung sasabihin ko, ay, dito, pupunta yan, dalawin niya. Kung sabihin ko, punta tayo sa palengke, sige, sasama yan. O, punta tayo sa simbahan, sasama rin yan. Pero bakit natin ito? Nung naging binata, naging dalaga na ang anak ko, ang aking ako, tumigas ang ulo. Father, bakit tumigas ang ulo? Dahil hindi na sumusunod. Hindi na masunurin ang aking anak, ang aking ako. Alam mo sinasabi ko? Mali! Masunurin niya ang mga anak ninyo. Ay, hindi, Father. No, dati siguro bata sila masunurin. Pero ngayon hindi na sila masunurin. Sabi ko, masunurin yan. Hindi niya nalak sa inyo. Pero naman yan eh. Masunurin pa rin yan. Ang problema, hindi na kayo sinusunod. No? Yung tipo ba sasabi ko, umuwi ka na. No? Hindi yan susunod sa inyo. Bakit? Ito yung mga barkada. Hindi, huwag mo na, dito tayo. Hindi uuwi yan. So ang tanong, masunurin pa rin. Ang tanong na, sino na ang kanyang sinusunod? Hindi na kayo. Siguro kabarakalan niya, kaibigan niya, kung sino ba mga tao sa kanyang buhay. Bakit ko nabanggit yan? Dahil alam ko ninyo, ganyan din tayo. Likas sa atin ang maging masunurin. No? Ang tanong lang kasi talaga dyan, sino yung sinusundan natin? No? Sinusundan ba natin ang Diyos? Well good! Sinusundan ba natin ang tao? Ang magulo natin? Well good! Kasi wala ang problema sa atin. Sinusundan natin sarili natin. Yung gusto natin. Yung nais lamang natin. Masunurin tayo. Pero ang tanong, sino sinusundan natin? Sarili natin. Alam po ninyo, mahalaga yan. Bakit? Dahil ang pagiging ina ni Maria ay nananak. Bakit? Dahil marunong siya sumunod. No? Yan ang napakagandang katangian ng mahal na Birhen. Kaya kinikilala natin ang mahal na Birhen bilang unang disipulo ni Kristo ng Diyos. Bakit? Dahil marunong siya makinig. Kahit mga bagay-bagay na hindi maunawaan, di ba nung nagpakita ng Angel Gabriel sa kanya, ano nangyari? Bakit ka Maria? Hindi lang ng Diyos kung maging ina ng manubos. Siyempre, nagulumihan na siya. Ano kaya sasabihin ko ng Angel na to? No? Paano mangyayari yan? Wala naman akong relasyon. No? Hindi pa kami nag-aasawa ni Jose. No? Pero sabi ng Angel, ililima ka ng Espiritu Santo at ang iyong anak sa sinapupunan, maging anak sa sinapupunan, maging tatawaging banal ng Diyos. No? Hindi niya naunawaan. Pero, pinakinggan niya at sinunod pa rin niya. Kaya sabi
mangyaring gawa ito ayon sa iyong wika. Alam po ninyo, yan ay precondition ng pagsilang ni Kristo sa buhay ni Maria. Sinasabi natin si Mama Mary, Blessed Virgin Mary. Anong Tagalog translation ng Blessed Virgin Mary? Tagalog. Pinagpalang mahal na Birhen. Tama na niya. Ano problema niya? Alam ko ninyo, no? Sinasabi ko malaki kung din sa mga estudyante. Meron tayo kasi mali pakunawa sa pagiging Birhen ni Maria. No? Pag sinasabi natin, ay, kaya tatanungin ko, virgin pa ba kayo? Ay, pate! Paano nagyarang maging virgin? Nakakalimang anak na ako. Hindi na ako virgin. No? No? Alam mo ninyo, ang pagiging virgin ni Maria, no? Hindi yan sa nagkaroon ka ng experience o nag-anak. No? Kaya nga, maganda yung translation natin sa Tagalog. No? No? Isang dalaga. Yun ang ibig sabihin kasi nun eh. Si Maria ay isang dalaga. Father, ano ba pagkakaiba nun? Ang pagkakaiba nun siya dito. Kaya sa pinagpala, dahil siya ay dalaga. Ito ba sinasabi hindi virgin si Mama Mary? Hindi yung punto doon. Ang punto is dito. Dahil problema kasi dyan, Father, meron ako experience, hindi na ako virgin. So hindi na ako blessed na rin. Hindi! Kung pwede ka, Father, pwede mo maging virgin. No? Ang diwa ng pagiging mapalad ni Maria ay hindi sa pagiging virgin niya, in an anatomical sense of virginity, but in her being a young woman, dalaga. Bakit? Sabihin natin, ang isang batang babae, 5 years old. 5 years old pala. Virgin ba yan? Oo naman. No? No, wala pa. Virgin yan. Pero, dalaga ba yan? Hindi. Yun ang mahalaga doon. No? Kaya natin tinatawag na si Maria ay dalaga. Bakit? Dahil sa pagiging dalaga, ready na siyang magka-anak. Ready. Tanong ko ninyo, yun ang napakagandang diwa na dapat natin paghawakan kay Maria. Handa na siyang dalhin si Jesus sa kanyang sinapupunan, sa kanyang puso. At dito natin makikita ang halaga ng pakikinig. Dahil alam ko ninyo, pag minsan sa buhay natin, hindi rin tayo handang makinig. No? Hindi tayo handang makinig. Bakit? Ako po personally experience ko. May mga tao, pag hindi pa sila handang makinig, huwag mo kausapin. Bakit? Magsasayang ka lang ng laway. Kung hindi pa sila handang kaya alam ko ninyo pag minsan sa mga ganyan, Father, naka-counseling daw. Sige, counseling. Pero pag napansin ko itong tao, ito hindi pa handang makinig. Good. Kaya, ganyan lang. No? Bakit? Dahil mas mahalaga sa kanya magsalita. Ma-express. May labas ang lahat ng kanyang lahat sa loobin. At kung patuloy na, sige, makinig ka lang makinig. Ikaw makinig sa kanya. Pero pag handa ka sa makinig, doon ka magsalita. Alam niyo, bilang teacher, isa sa mga principle niya sa buhay bilang teacher. Sabi niya, the teacher will arrive when the students
handa ng mga estudyante, darating ang guro. Father, ang ibig sabihin niyan, hindi ka papasok? Hindi. Ang punto ng kasabihan yan, ang punto ng kasabihan niya ito, ang pag-aaral, magaganap talaga kung handa kayo mga estudyante makinig at matuto. Pumatuto. Kaya lang po ninyo, kahit lang beses ulitin sa mga estudyante, pag hindi naman pa sila handa makinig, wala. Sasaya na ako. No? Masasabi ko, at least ako nagturo. No? Kumita ako, nagkasweldo ako, nagturo ako, ginawa ko dapat kong gawin. Pero, kailangan nagaganap ang pagbubuo sa kamalayan at pag-iisip. Paghandang makinig yung mga estudyante. Alam po ninyo, ang panahon ng Advento, ganyan din. Kinakailangan matuto tayo makinig. Kinakailangan tayo matuto makinig. Alam po ninyo, ang unang mukha ni Jesus, no? Ay yung mukha na pinagdiriwan natin sa panahon ng Pasko. Yan yung kapanganakan ni Kristo. At syempre naman, alam naman natin na nandiyan yung baby Jesus, pinanganak siya. Pero naganap lamang yan. Bakit? Dahil sa nakita, narinig at pinanigan ni Maria ang salita ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya naisilan si Jesus. Yan ang unang mukha ni Jesus. Yung pagdiriwang natin sa Pasko. At yan yung nagdarap lamang dahil na si Maria napaglingin niya. Hindi lamang sa kanyang sinapupunan, kundi more importantly sa kanyang puso si Jesus. Nang po rin Diyos, sila ng diwa, lahat tayo pwede maging virgin. No? Kahit kami mga lalaki, pwede kami maging virgin. Bakit? Dahil sabi ko nga, ang mahalagang diwa ng pagiging bigay ng mahalaga ni Maria ay ang diwa ng pagiging handang dalhin si Jesus sa kanyang buhay, sa kanyang puso. Alam ko ninyo, kahit ako naman din po, pag nagbibigay ako ng talk, kahit ako nagbibigay ako ng homily, ang lagi kong dinadasal, even until now, 25 years ago, pare, 25 years na. Bago ko basahin ang kumilang na gospel sa misa, meron akong dinadasal. Silently lang naman, silently. Para lang dinadasal ko, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Yan ang dinadasal ko. Bakit? Dahil wala akong maibibigay at may share kung yung Espiritu Santo ay hindi nananahan sa akin. Alam ko rin yung ganyan din naman eh. Ganyan naman sa buhay natin. Kung ano lumalabas sa ating bibig, yung kasi ang bumukulo sa ating puso. Kaya nasabi ko nga kanina, kung hindi pa handang makinig ang isang tao, samahan mo lang. Samahan mo. At ikaw mapakinig sa kanya. Pero pagkanda na siya, napakaganda na rin ang nangyayari. Sa counseling po, counseling. Yan, especially professional counseling. Kalimitan talaga maraming session yan. O, ngayong week na to, isang oras, nagtuhan tayo. Tapos next week na naman, third week, fourth week, fifth week. Kalimitan pag minsan nangyayari doon, makikinig lang. Pero, ang maganda dito is, pag nakita mong handa ng makinig, yung taong kumakausap at nagkakausap sa iyo, napakaganda. Bakit? Dahil kung ano man ang bawat mong sabihin, bawat salita sabihin, talaga nga namang ninanamdam nila. Because they are now ready
to hear, to listen, and to obey. Natuloy ko sa buhay natin, ganyan din tayo kay Lord. Si Lord, napaka-pasensyoso. Para sa, yun isa sa mga nagustuhan ko sa kwento ng prodigal son. Tatalangin ninyo, Father! Bakit yung tatay ng prodigal son, yung alibutang anak, hindi man lang sinundo, hindi man lang pinuntahan ang kanyang anak? Napakaalam niyo ba yan? No? Bakit? Di ba, usually naman, pag meron kang alibutang anak, yung anak mo mismo alibutang, ikaw mismo, ang makakatakan mo, di ba? Pupuntahan mo yung anak mo. Iuwi mo talaga sa bahay. Pero alam mo ninyo, yung tatay ng prodigal son, nandun sa bahay, naghintay yung mali yung kanyang anak. Alam mo na sa psychology nila tawag dyan. Ang tawag dyan, good enough parenting. Good enough. Ate, di ba dapat good parenting? Oo, good parenting. Pero, meron din tayo tinatawag ng good enough. Pwede na rin. Ate, pwede na rin. Yes. Bakit? Ang sinasabi dito na problema kasi sa ating pag-minsan, gusto natin perfecto na anak natin. Kalimitan din ang nangyari. Sino yung ideal na anak mo? Yung anak mo gusto mo lagi pasunurin. Yung anak mo tahimik, hindi maingay. Yung pag sinabi ko dyan ka lang, talagang hindi na-alis, dyan talaga yan siya. No? Alam niyo, experience ko rin siguro, no? Parang pag tumanda, siguro matanda na rin ako. Pag masyado kang mabait, pag ikaw ay bata, maglolo ka pag ikaw ay tumanda. Ha? Maglolo ka. No? Kaya tingnan yung mapapas ko minsan. Pag masyado mabait ang bata, no? Ako, pagdudahan mo yun. No? Bakit? Later on, naglolo yan. Kaya yung prinsipyo ng good enough parenting, maglolo na siya ngayon. No? Maglolo na siya ngayon. Okay na ngayon lang, at least kung lumaki yan, be there than that. No? Mahubog mo na, magagabayan mo. Kahit pa sa seminaryo, kasi yung mga seminarista. No? Naging formator din pa ako sa seminaryo. Pag masyado na ba yung seminarista, ako, dududahan ko rin yan. No? Diba sabi nga nila, maginoo pero medyo no! Pag-ginoo pero medyo bastos, bakit? Konting balanse. No? Pag mag-ginoo lang, sabi, no? At isa lang muna. No? But more importantly, ang tutulog ka of your children to make mistakes in life. Bakit? Dahil sometimes may mga karunungan sa buhay na matutunan mo lang sa kanilang sariling kamalian. Hindi masamang magkamali. Ang mahalaga, merong gagawin sa iyo pag ikaw ay nagkamali. Yun yung punto ng kwento ng alibutang anak. Bakit? Dahil yung natuto na yung alibutang anak, ang ginawa, bumalik. Pero para sa tatay, baliwala. Dahil ang mahalaga, bumalik ang kanyang anak sa kanyang tahanan. Napunin yung ganyan din ang aming Panginoon sa atin. Kaya, every year, pinagdiriwang natin ang Advent season. Every year, pinagdiriwang natin ang Christmas season. Hindi para alalahanin na nag-birthday si Jesus Christ. Ito ay taong-taong pagdiriwang upang ipaalala sa atin na katulad ni Maria, dapat si Kristo
Dahil yan ang unang kapanganakan ni Kristo. Naganap yan nang dahil si Maria marunong makinig sa kalooban ng Ama sa kanyang buhay. Ikalawang mukha ni Kristo sa Pasko. Na kailan napapakita ng pagmamahal si Kristo ng totoo sa buhay natin? Sa banal na Eucharistia. Bilang Katoliko, yan naman pinangahawakan natin, di ba? Kaya ganoon na lamang ang ating pagpapahalaga sa banal na Eucharistia, sa consecrated host. Bakit? Sinabi kasi ni Jesus Christ, "This is my body," ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Alam ninyo, huwag niyo makalimutan na, ito ang isa sa mga pinakalumang pananampalataya natin bilang Kristiyano. Nang sinabi ni Kristo, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo during the Last Supper, no? That our belief in the true presence of Christ isa yan sa mga pinakadakilang pananampalataya natin. Maraming mga sinasabi si Kristo na talaga nga namang na-turn off ang mga disipulo niya. No? Pero ang pinaka-mabigat na pananalita ni Kristo, yung sinabi niya sa kanyang mga disipulo, "You cannot be my disciple unless you eat my flesh and drink my blood." Diba sinabi niya yun? Tandaan niyo mga Hudyo yan. Ang mga Hudyo, bawal sa kanila ang dugo. Bakit? Para sa kanila, ang dugo, yan ay buhay. Yan ay buhay. Kaya buhay ang isang tao dahil may dugo. Pag wala ng dugo yan, mamumutay. Patay na kasi. Kaya ganun kahalaga sa kanila. Kaya ang mga Hudyo, meron silang ritual ng pagkatay. Kinakailangan pag kinakatay mo ang tayo, hindi namin dugo. Bakit? Dahil dugo ay napakahalaga sa kanila. And all of a sudden, Jesus Christ will say, "Drink my blood." So, ano nangyari sa mga unang disipulo ni Kristo? Nagtalisan. Ang sabi nga nila si Evangelio, hindi ko masikmurang sinasabi nitong tao ko. Kaya unti-unti dahan sila umalis. Kaya hindi ang mga Pariseo, hindi ang mga Saduceo, hindi ang mga Eskriba, mga disipulo ni Kristo. Hindi nila matanggap ang sinasabi ni Kristo, "Kainin mo ang aking laman, inumin mo ang aking dugo." Pero totoo yun. Dahil sa bawat Eucharistia pinagdiriwang natin ay isang pag-alala ng Last Supper. Kaya every time na nagmimisa tayo, sinisilang si Kristo. Pinapanganak si Kristo. Dahil ang banal na Eucharistia, yan ang ikalawang mukha ni Kristo. Tunay na mukha ni Kristo sa ating panahon, sa ating buhay. Alam ko ninyo ang dahilan kung bakit maraming mga tao na unang Kristiyano pinapapatay, pinipersecute. Dahil sa pananampalataya niya. No? Alam ko ninyo mga Romano during those times, liberal ang mga Romano, mga kasalanan na ginagawa nila. Pero hindi nila ma-aim na ang isang tao kakainin ang laman at iinumin ang dugo ng isang kapwa-tao. Ang tawag po dyan, cannibalism. Kaya yung mga Romano doon, ano sinasabi? Ay kaya naman hindi nila natin makita ang katawan ni Kristo. Di ba si Kristo namatay? Hindi na nila makita yung katawan ni Kristo. Sabi ng mga Kristyano, muli na buhay. Pero sa isipan ng mga kaya pala hindi natin makita. Inuunti-unti nilang kainin si Kristo. No? Para makakabot. Mga inuunti-unti ito. Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. O may pagkakot, medyo nabubuno yung dugo ni Kristo. Basta, ano natin na? Inuunti-unti pala nila si Jesus. No? Every Sunday na nagsasama-sama sila. At hindi nila masiguro yung ganung bagay. Kaya ang ginagawa nila, may mga
kumakain sila ng tao. Yun ang isa sa mga unang dahilan kung bakit pinipersecute nila ang mga Kristyano. Dahil sa paniniwala natin na ang kinakain natin at iniinom natin ay talagang sa katawan ng dugo ni Kristo. Alam ko ninyo, kalimitan na yun kasi pag iniisip natin, symbolic lang yan. Yan tinapay niya, kunyari ang katawan ni Kristo. Yung alak na yan, kunyari dugo ni Kristo. I tell you, kung titignan ko ninyo ang kasaysayan ng pananampalatayang Kristyano, yung symbolic understanding of the Eucharist, dala lang yan ng mga Protestante. Mga Protestante lang yan. Bakit? Yung mga unang Kristyano talaga, ganun pa rin ang paniniwala. Yung mga kapatid natin, mga tinatawag natin Easter at mga Orthodox. No? Orthodox. Alam niyo siguro na lumanong si celebrant siya Pope Leo XIV. Meron mga kapatid na Orthodox. Kahit sila mismo naniniwala na sa bawat pagdiriwang ng Eucharistia, yung tinapay at yung alak nagiging katawan ng dugo ni Kristo. Ang pagkakaiba lang ganito. Sa ating mga Katoliko, pag tayo nagdiriwang ng katawan ng misa, yung alak nagiging dugo. May natitira ba sa misa? Wala. Inuubos na si Father. Wala natitira, no? Pero yung katawan, may naiiwan. Kaya nga meron tayong Blessed Sacrament. Blessed Sacrament, no? Doon naka-reserve. Bakit? Para kung meron mga may sakit, nakakatanggap ng tumong yun. Para sa mga Orthodox, mga kapatid natin Kristyanong Orthodox, sa bawat pagdiriwang ng banal na misa, yung tinapay at alak, naging katawan ng dugo ni Kristo. Pero ang pagkakaiba, nito, katawan ng dugo ni Kristo habang nagmimisa. Ibig sabihin, pagkatapos ng misa, magiging ordinaryong tinapay at alak na rin. No? Kaya ganoon. Kaya after the Mass, kung may mga natirang ostya, tinapay, sinishare na lang nila sa iba. Bakit? Dahil hindi niya siya nakakuha ni Kristo. Siya ay ordinaryong tinapay. Yun ang pagkakaiba. Pero, ang mahalaga dito, bawat pagdiriwang ng misa, ang tinatanggap natin ay katawan ng dugo ni Kristo. Kaya, ganoon na lamang kahalaga na sa bawat pagtanggap natin ng banal na komunyon, ipaglaan natin ang tinatanggap natin ay si Kristo mismo. Alam ko ninyo nakakapaglambot kung may mga tao, may mga Kristiyano, may mga Katoliko, na pag tumanggap ng banal na katawan ni Kristo, ay para lang kumakain ng ewan ko, ang inabot ng kabisan. Sugod mo yung kabisan na lagi, na mabubusog ka. No! Bigyan mo ng karangalan dahil si Kristo mismo yung tinatanggap mo at yan nagaganap bawat misa. Patatapos lang ng Mass natin kanina. Hindi lamang yan. Yan din ang dahilan kung bakit sa ating mga Katoliko, no? Meron tayong tinatawag na adoration. Ako po personally, ako'y natutuwa kung merong Blessed Sacrament ang mga simbahan. Bakit? Imagine niyo kung sa bawat panahon hinahanap mo ang Diyos, pumunta ka ng simbahan at nagdarasal sa harapan ng mga sakramento. Hinahanap ko si Lord, punta ka doon. Sasabihin ng mga Protestante, God is everywhere. Walang problema dyan. God is everywhere. No? Subalit, saan natin siya nararanasan na nakakapiling ng talagang totoo? No? Sa banal na sakramento, sa Eucharistia,
kanina lamang po, meron akong nabasa. Australia ha, very secular country. Pero ngayon, maraming nagsisimba Katoliko. Dumadagdag, napakarami nagsisimba Katoliko. Bakit? Dahil meron isang malalim na pagkilala na si Kristo'y isinisilang sa bawat pagdiriwang ng banal na misa. Imagine ninyo, bawat misa, Pasko. Kung ang Pasko natin, araw-araw. Mas maganda yan. Bakit? Dahil pagkatiriwang natin, yung unang mukha ni Kristo, Christmas, once a year lang yan. Ngayon, araw-araw. Ako'y natutuwa, bakit? Lalo bigit sa mga kapatid natin. Alam niyo, totoo naman, ang minimum na pagsisimba once a week. Tuwing araw ng linggo at fiesta. Pero alam mo ninyo, natutuwa ako kung yung mga nakikita ko mga parishioners natin, kapatid natin, na kahit hindi naman linggo, nagsisimba pa rin. Nagsisimba pa rin. At hindi ako natutuwa dahil hindi ko kahit hindi linggo, meron pa correction. Hindi doon. Natutuwa ako bakit? Dahil nakikita ko, naiingit ako sa mga kapatid natin Kristiyano na ang doon, taimtim ang kanilang pananampalataya sa tunay na katawan ng tuloy ni Kristo at sa pagkikinig sa salita ng Diyos sa banal na misa. Yun yung ikalawang Pasko. Ikalawang mukha ni Kristo. Ikatlo, tapos na ba tayo? Tinitira ko yung pabilo ko. Ikatlo, hindi lamang nagpapamalas sa mukha ni Kristo sa Pasko, sa Ipinanganak, hindi lamang sa banal na Eucharistia, kundi sa buhay kabanalan. The first one is the historical face of Jesus. Historical face. The second one is the sacramental face of Jesus. Mukha ni Kristo sa sakramento. Yung ikatlo is the sanctoral face of Jesus. Ano yung sanctoral? Yun yung mukha ni Kristo na nababanaagan sa mga banal ng simbahan. Banal ng simbahan? Yes! Mga santo at mga santa. Kung kunin yung makalimutan, bawat isa sa atin, tinatawag ng Diyos na maging banal. Problema nga sa atin, marami sa atin, magawa tayo ng paraan. Umiiwas, lumilihis, umiikot. Pero no! Kinakailangan natin unawain, dapat kang maging banal. Father! Ano ba ang kabanalan? Ang simple lang ng kabanalan eh. Pag ikaw ay naging ayon sa kalooban ng Diyos. Holiness is simply becoming the person God wants you to be. Anong ibig sabihin niya? Na pag ikaw ay tricycle driver, hindi naman ibig sabihin niya na para maging banal ako, lagi akong dadaan sa simbahan, lagi akong hindi ka makakapag-drive ng tricycle niya pag lagi ka sa simbahan. So, ibig sabihin niya, sa buhay mo sa pagiging tricycle driver, kinakailangan ng diwa ng kabanalan ng doon. Gawin mo ang dapat mong gawin bilang tricycle driver. Huwag kang maningin ng sobra. Yung tipo bang father! Pag minsan, nasakay ka na ng taxi, hindi ko na ang buong Metro Manila. Kaya kami sa parorolan na kung ano ba dati, nilokan ako ng tricycle na ng taxi driver na to. O hindi mo kaya, bilang teacher, ako, natuturo
Dahil pag minsan, ano ba, ibabagsak ko ito. Alam niyo, mga estudyante kayo ng estudyante, parang feeling nyo napakasarap ng buhay ng teacher. Hindi! Lagi ka pa nakakrisis. Bakit? Pag ipapasa mo yung estudyante, mas stress ako. Pag hindi mo ipapasa yung estudyante, mas stress din ako. Pero one time, nagulat ako one time, no? Because we were school. SKST. St. Louis School Theos, may tanda sa oran. Tutuloy pa ako doon. One time, nakita ko. Binigay ko yung mga grades ng estudyante ko. Sabi ng registrar sa Ate Rose, Father! Bumagsak na naman ito! Bumagsak na naman ito? Bakit? Father, bumagsak na siya sa'yo dati. Repeater na nga siya sa inyo. Bumagsak na naman. Alam niyo, sabi ko, napakakot ang ulo. Hindi ko alam, naging estudyante na pala siya dati. Ako kasi, hindi ko ganito. As much as possible, pag ako teacher, ayoko tandaan ang pangalan at mukha ng mga estudyante. Ayoko tandaan. No? Pare, napaka-yung personal mo naman. Well, sa akin kasi parang hindi ko bagpas na, pag nag-check na ako kasi, hindi ko tingin yung estudyante yung babalik. Ano nangyayari? Parang pumapasa ka dahil mabalik kasi siya. O di mo kaya, hindi naman wala namang sinasadya ko sa talaga estudyante. Pero sometimes, pagiging teacher, para matuto ang isang estudyante, kailangan mo ibagsak. Bakit yan? Ako kasi pag minsan kaya natatakot yung mga estudyante ako sa akin. Sinasabi ko, hindi ako nagbabagsak. Sa simula ng sabi, hindi ako nagbabagsak. Palakpakan ng mga estudyante. Yes, hindi nagbabagsak sa father. Tapos sasabihin ko, dahil ang estudyante nagbabagsak na ng sarili. Totoo din naman na, di ba? Bakit nagbabagsak ang estudyante na nag-aaral ng bulaga? Ang problema, hindi ko wala akong compute dahil lahat sila mga zero, pero bahagi na paningin teacher yan. No? Na para matuto ang isang estudyante, na kailangan pagdaanan nila yung hirap. No? Ano madali? Ang kabanalan, ibig sabihin lamang, you become the best version of yourself according to God's plan. No? Alam ko ninyo, ako, sinasabi ko, pangarap ko rin maging banal. Dahil dapat nakatayo maging banal. Pero, paano ko ba malalaman kung anong kalooban ng Diyos para sa akin? Alam ko ninyo, kalimitan kasi meron tayo, ako mahilig ako sa libro. No? Sa katunayan, nabibili ko lamang ako ng libro. Meron akong early Christmas gift to myself. Nagregalo ko sa sarili ko. Father, ano ang early Christmas gift to yourself mo? Bible. Father. Mayroong bagong Bible. Mayroong napakakapal na Bible. No? Ignatius Catholic Study Bible. Kapapublish lang ito taon na ito. Pupunta ka sa St. Paul's. Ngayon, ang benta nila 5,500 pesos na Bible. Father, kung babasa lang ng Bible, gagastos ka ng malaki. Well, it's a study Bible. Ibig sabihin, kung gusto mong pag-aaral talaga sa salita ng Diyos, may mga quotation yun, may mga pag-read or whatever na so, nakakatulong sa iyo sa pag-aaral ng Bible. Ako naman seryoso ako sa pag-aaral ng Bible. Kahit kung tumasos ako ng okay lang! Ang mahalaga, natutuwa ako sa ginagawa. Hindi naman ko lang mamilili ko. Okay lang ako sa Bible. 5,500. Pero alam ko ninyo, bagaman gusto ko ang mga libro, malinaw din sa akin na ang buhay natin ay para din libro. Ano yung ibig sabihin niya? Si Lord ay nagsusulat ng
binabasa ng libro, buhay na nila. Kaya ito ang problema eh. Father, mahilig naman ako magbasa ng libro. Kaso nga yung buhay na iba binabasa. Gusto natin pakalami yung buhay ng iba. Basahin niyo at pag-aralan ang kwentong isinusulat ni Lord sa inyong sariling buhay. Bakit? Dahil may atas kayo sa mga bagay na